3,500 bonus confirmed. Ang sorpresa na siguradong magpapasaya sa lahat ng mga senior citizens sa buong bansa ngayong Nobyembre. Shuam cost 20 FM. Marami ang hindi makapaniwala pero oo. Kumpirmado na ang bagong bonus na ito ay opisyal na idadagdag sa mga pensyon ng mga tumatanggap ng SSS at GSI benefits. Kung ikaw ay isang senior pensioner o may mahal sa buhay na makikinabang, manatili ka dahil ipapaliwanag namin ng detalyado kung sino ang kwalipikado, kailan matatanggap ang bonus, paano ito ipapadala, at anong mga hakbang ang dapat gawin kung may problema sa pagkatanggap. Sa video na ito, bibigyan din namin kayo ng praktikal na payo kung paano gamitin ang bonus ng matalino, pati na rin ang mga bagong update tungkol sa posibleng kola at iba pang benepisyo na maaaring ipatupad ngayong taon. Huwag mag-alala, lahat ng mahalagang tanong na naririnig namin mula sa marami ay sasagutin sa madaling paraan at malinaw na salita para mas madali ninyong maunawaan. Ang balitang kumalat sa social media at mga pahayagan na magkakaroon ng 13 Comty Peki, isa lang na beses na bonus para sa unang batch ng mga SS at GSIS pensioners ay nagmula sa opisyal na pahayag ng mga ahensyang responsable para sa pamamahagi. Ayon sa mga inilabas na memo at internal advisory, ang bonus ay idadagdag bilang one-time payment at automatikong ipapadala sa mga bank accounts ng mga kwalipikadong pensioners depende sa kanilang regular na schedule ng pensyon. Ito ay resulta ng pinagsamang deliberasyon ng Department of Finance, Department of Budget and Management, SSS at GSIS na nagdesisyon na maglaan ng pondo bilang pantawid sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin at mga gastusin sa pangaraw-araw. Mahalagang tandaan na ang bonus na ito ay hiwalay sa regular na buwan ng pensyon at sinadya upang magbigay ng dagdag na tulong sa mga pensioners ngayong Kapaskuhan, kapag maraming gastusin ang pamilya at maraming kailangang bumili para sa handaan. Kaya sa madalas na natanong ay, sino ba ang eksaktong sakop ng 135 bonus? Ayon sa mga opisyal, lahat ng aktibong pensioners na nakatanggap ng kahit isang buwan ng pensyon sa taong tuwabi 25 ay automatikong kwalipikado. Kasama rito ang regular retirement pensioners, disability pensioners, at survivors pensioners. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng hiwalay na aplikasyon o pagpapasa ng dokumento para mag-claim, ipoproseso ito ng ahensya. Gayunpaman, may ilang kondisyon na dapat i-check. Dapat ay aktibo at hindi suspended ang bank account na nakalink sa inyong SSS or GSES record. Dapat tama ang pangalan at account details at dapat walang anumang administratibong hold on legal freeze na nakaapekto sa account. Kung may mismatch sa account name or may problema sa status ng account, maaaring maantala ang pagpasok ng bonus hanggang matapos ang pagwawasto ng detalye. Tungkol naman sa timeline ng distribusyon, ang mga kinatawan ng SSS ay nagbigay ng estimate na makikita ng unang batch ng mga pensioners ang deposito sa pagitan ng Nobyembre 12 hanggang Nobyembre 25, F120 fact. Ngunit ang aktwal na petsa ay nakadepende pa rin sa petsa ng inyong regular na pension deposit para sa GSIS retires. Ang schedule ay ipinahayag rin na sinusunod ang existing payroll calendar ng ahensya. Ibig sabihin, kapag regular na umiinog ang inyong pensyon tuwing ikates ng buwan or sa mga naka-assign na petsa, ang bonus ay ipapasok kasama sa inyong regular na deposit or bilang hiwalay na transaksyon sa loob ng nabanggit na window. Mayroon ding naka-assign na backup plan para sa mga senior na walang bank account. May mga outreach caravans at remittance partnerships na ilalagay upang matulungang makatanggap ng bonus ang mga nasa liblib na lugar o yaong hindi pamilyar sa online banking. Maraming pensioners ang nag-aalala kung paano malalaman kung dumating na ang bonus sa kanilang account. Ang pinakamadaling paraan ay i-check ang inyong bank SMS or email alerts kung naka-enable. Kung hindi, pumunta sa inyong bank online portal o sa mobile banking app at suriin ang transaction history para sa Nobyembre 2,025. Para sa mga hindi sanay gumamit ng teknolohiya, maaaring tumawag sa SSS o GSIS hotline o pumunta sa pinakamalapit na branch or service center. Pinapayo rin ng mga ahensya na magkaroon ng updated contact information sa kanilang system, lalo na mobile number at email dahil may mga importanteng abiso na ipapadala roon. Kung may napansin na delay o hindi inaasahang status, agad na ipagbigay alam upang masimulan ng ahensya ang rectification process.
Mahalaga ring maintindihan kung bakit may ganitong one-time bonus. Ayon sa mga ulat ng fiscal performance, tumaas ang revenue collections ng mga ahensya at mayroong surplus na nagbigay daan para maglaan ng pondo para sa mga karagdagang benepisyo. Bukod dito, ito ay bahagi rin ng pangmatagalang estratehiya ng gobyerno upang suportahan ang vulnerable sectors ng lipunan at kabilang sa listahan ang mga senior citizens na umaasa sa pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Ang hakbang na ito ay sinasabing pansamantalang lunas sa epekto ng inflasyon at dagdag na pasasalamat sa kontribusyon ng mga nakatatanda. Gayunpaman, iniingatan ng mga eksperto ang usapin ng sustainability. Ibig sabihin, tinitingnan kung paano mapapanatili ang ganitong klasing ayuda nang hindi maapektuhan ang long-term financial health ng ahensya. Hindi mawawala ang mga praktikal na paalala bago umasa sa bonus. Siguraduhing tama ang lahat ng detalye sa inyong SSS or GSIS profile, lalo na ang bank account number at pangalan ng account holder. Kung nagpalit kayo ng bank account sa loob ng 2.25, siguraduhin na update ito sa ahensya ng maaga upang maiwasan ang delay. Para sa mga may joint accounts or iba pang uri ng account setup, tiyaking compatible ang account sa requirements ng SSS-GSIS para sa direct deposit. Kung wala naman kayong bank account, huwag mag-panic. May mga remittance partners na magkakaroon ng designated payout centers at may mga outreach programs na tutulong para makuha ng mga senior ang kanilang bonus ng ligtas at maayos. Marami ring nagtanong kung ang bonus na ito ay papatawan ba ng buwis o iba pang deductions. Mahalaga, ang one-time bonus na ibinibigay bilang social welfare assistance sa mga pensioners ay karaniwang hindi pinapatawan ng income tax. Ito ay itinuturing na assistance at hindi regular na kita. Gayunpaman, maaaring mayroon pa ring administrative fees mula sa remittance partners or bank charges, depende sa uri ng transaction at kung may conversion ng currency or cross-bank transfers. Ang SSL at si GSIS ay nagbigay ng paalala na sinisikap nilang ibigay ang buong halaga ng PH or 3.5 ng walang bawas. Ngunit kung may transaction fee na kailangang i-absorb, ito ay minimal at ipapaalam sa mga benepisyaro. Ang reaksyon mula sa mga senior citizens ay puno ng emosyon. Marami ang nagpasalamat at nagsabing malaking ginhawa ito para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at para sa paghahanda sa Pasko. Ang karanasan ng isang retirado mula sa Laguna na nagbahagi sa social media ay sumasalamin sa damdamin ng marami. Sinabi niyang ang 13,000 ay magagamit niya para sa gamot, pamaliit na salamin at maliit na salo-salo kasama ang pamilya. Marami ring nagsabing ilalaan nila ang bahagi ng bonus para sa pamamalengke, kuryente at iba pang gastusin na tumataas. Sa kabilang banda, may mga organisasyong sumasabing dapat gamitin ang pondo ng may pag-iingat. Hindi lahat ay dapat gastusin agad. Magandang maglaan ng parte bilang emergency fund. May mga panukala rin mula sa senior citizen groups na dapat gawing regular ang ganitong dagdag na benepisyo o kaya naman tasan ang based pension. Ilan sa mga panawagan ay ang pagbabago ng minimum pension rate at mas permanenteng cost of living adjustments. Ang mga panukalang ito ay hindi madaling ipatupad dahil nangangailangan ng batas at budgetary allocation. Pero ang pagkakaroon ng one-time bonus ay nagbibigay ng momentum para talakayin ang mas malalaking reforma sa pensyon sa hinaharap. Ang debate ay umiikot sa kung paano maibibigay ang mas matibay na proteksyon sa mga pensioners ng hindi napapabayaan ang fiscal stability ng mga ahensya, a profit sa mga anak at apudang sa mga pensioners. Na ito ay pagkakataon para magtulong-tulong. Kung ang inyong parents o lolo-lola ay matatanggap ang 3 at 5, magbigay ng gabay kung paano gamitin ito ng makabuluhan. Halimbawa, unahin ang gamot at medical needs. Pagkatapos ay groceries at utility bills. Arte kung may sobra, magtabi para sa emergency o maliit na negosyo. Ang simple at practical na financial planning ay makakatulong upang hindi masayang ang ayuda. Maaari ring gamitin ang bahagi ng pondo upang bayaran ang mga overdue bills upang maiwasan ang dagdag na penalty o ilan ang maliit na halaga sa preventive health checkup. May mga hakbang din ang SSHS at GSIS para matulungan ang mga senior na hindi madaling makapunta sa bank or service center. Magkakaroon ng mobile payout stations at partnership sa mga pawns at remittance centers kung saan maaaring mag-cash out ng bonus. Para sa mga may physical disability o wala ng kakayahang lumabas, merong tinatawag na proxy pickup procedure na maaaring gamitin kung may autorisadong kinatawan.
Importanteng tandaan na mayroong tamang proseso at dokumento na kakailanganin sa proxy pickup upang maiwasan ang fraud. Kabilang dito ang notarized authorization at valid IDs ng kinatawan. Pinapaalala ng mga ahensya na bantayan ang mga senior mula sa anumang uri ng panlilinlang at huwag magbigay ng personal na detalye sa hindi kilala. Sa usapin ng impormasyon, ang opisyal na komunikasyon mula sa SSS at GSIS ang dapat sundin. Iwasan ang pagpapadala ng pera or pagbibigay ng sensitibong impormasyon base lamang sa social media posts o text messages na hindi opisyal. Kung makatanggap ng kahina-hinalang mensahe na humihiling ng account details o pag-click sa link para kumpirmahin ang inyong benepisyo, huwag sumagot at i-report agad sa opisyal na hotline ng ahensya. Ang mga scam ay umiikot tuwing may mga bagong ayuda, kaya maging mapanuri at humingi ng tulong sa pamilya o sa opisina ng ahensya kung may alinlangan. Para sa mga nais malaman kung paano magsagawa ng simpleng verifikasyon, narito ang mga praktikal na hakbang. Una, i-check ang official website ng SSS o GSIS para sa advisory. Pangalawa, i-verify ang inyong pension status sa pamamagitan ng kanilang online portal or hotline. Pangatlo, tiyaking ang bank account na nakalink ay aktibo at walang problema. Pang-apat, kung wala kayong bank account, alamin kung anong remittance partner ang inyong malapit na payout center at ano ang mga requirements para mag-cash out. Ito ay ilan lamang sa mga paraan upang maging handa at maiwasan ang delay sa pagtanggap ng bonus. Kung titingnan natin ang mas malawak na epekto ng bonus na ito, makikita natin na may positibong epekto ito sa lokal na ekonomiya dahil ang malaking bahagi ng pera ay ilalabas sa mga palengke, sari-sari stores at mga serbisyo na direktang makakatulong sa maliit na negosyo sa isang banda. Ito ay nakakatulong sa demand sa mga komunidad na may maraming senior citizens. Sa kabilang banda, ito rin ay naghahain ng pansamantalang boost sa consumer spending na makakatulong sa mga micro-entrepreneurs. Kaya't bukod sa personal na benepisyo ng bawat pensioner, may multiplier effect din ito sa mas malawak na socio-economic na konteksto. Marami ring tanong kung ang bonus ay papalitan o aapekto sa iba pang social assistance programs tulad ng apat na PE o iba pang pension add-ons. Ang karanasan ng isang retirado mula sa Laguna na nagbahagi sa social media ay sumasalamin sa damdamin ng marami. Sinabi niyang ang 13,000 ay magagamit niya para sa gamot, pamaliit na salamin, at maliit na salusalo kasama ang pamilya. Marami ring nagsabing ilalaan nila ang bahagi ng bonus para sa pamamalengke, kuryente, at iba pang gastusin na tumataas. Sa kabilang banda, may mga organisasyong sumasabing dapat gamitin ang pondo ng may pag-iingat. Hindi lahat ay dapat gastusin agad. Magandang maglaan ng parte bilang emergency fund. May mga panukala rin mula sa senior citizen groups na dapat gawing regular ang ganitong dagdag na benepisyo o kaya naman taasan ng based pension. Ilan sa mga panawagan ay ang pagbabago ng minimum pension rate at mas permanenteng cost of living adjustments. Ang mga panukalang ito ay hindi madaling ipatupad dahil nangangailangan ng batas at budgetary allocation. Pero ang pagkakaroon ng one-time bonus ay nagbibigay ng momentum para talakayin ang mas malalaking reforma sa pensyon sa hinaharap. Ang debate ay umiikot sa kung paano maibibigay ang mas matibay na proteksyon sa mga pensioners nang hindi napapabayaan ang fiscal stability ng mga ahensya, a profit sa mga anak, at apodang sa mga pensioners. Sa ito ay pagkakataon para magtulong-tulong. Kung ang inyong parents o lolo-lola ay matatanggap ang 3 at 5, magbigay ng gabay kung paano gamitin ito ng makabuluhan. Halimbawa, unahin ang gamot at medical needs. Pagkatapos ay groceries at utility bills. At kung may sobra, magtabi para sa emergency o maliit na negosyo. Ang simple at practical na financial planning ay makakatulong upang hindi masayang ang ayuda. Maaari ring gamitin ang bahagi ng pondo upang bayaran ang mga overdue bills upang maiwasan ang dagdag na penalty o ilan ang maliit na halaga sa preventive health checkup. May mga hakbang din ng SSHS at GSIS para matulungan ang mga senior na hindi madaling makapunta sa bank or service center. Magkakaroon ng mobile payout stations at partnership sa mga pawn shops at remittance centers kung saan maaaring mag-cash out ng bonus. Para sa mga may physical disability o wala ng kakayahang lumabas, merong tinatawag na proxy pickup procedure na maaaring gamitin kung may autorisadong kinatawan, M,